Kung healthy living ka at kumakain ka ng mga healthy na to, mag-ingat ka kasi baka lalo mong sinisira ang atay mo. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board-certified specialist. And for today, pag-uusapan natin yung mga akala mong healthy pero dahan-dahan pa lang sinisira ang atay mo. So baka na-diagnose ka na rin ng doktor mo na meron kang fatty liver o kaya naman diabetic ka, tapos napag-desisyonan mo na maging healthy living ka na. Pero after mong kainin yung mga healthy na mga pagkain sa grocery, nagtataka ka kasi lalong tumataas yung sugar at lalong nasisira yung atay mo. So for this video, pag-uusapan natin yung mga pagkain na yan at magbibigay din ako ng mga tips para magkaroon ka ng healthier option. So first, pag-usapan muna natin bakit nga ba nasisira ang atay. So bukod po sa mga bisyo, sa yosi, alak at pagbe-vape, pero ilan sa mga pagkain na talagang nagpapatigas at nagpapasira ng atay mo ay yung pagkain mo ng sugar. Yung sugar po itself, hindi po yan masama kasi kailangan po ng muscles natin yan. Kailangan ng brain natin yan para makapag-isip tayo at para makagalaw yung katawan natin. Kaya lang nagkakatalo po sa amount, sa dami ng sugar at sa speed or sa bilis ng pagpasok ng sugar sa dugo mo. Kasi po kapag sobra-sobra ka na sa daily amount of sugar mo per day, dyan na po magkakaproblema at dyan na mahihirapan yung ating atay. So paulit-ulit ko na pong sinasabi yung ating daily limit of sugar per day. So nasa 25 to 30 grams po yan. Ngayon, pagkakainin mo tong isang uri ng pagkain na to, ito ay nagtataglay agad ng 14 grams of sugar. So, kalahati ka na agad. Sa daily limit mo, ito pa lang yung kinakain mo. Later, pag-usapan natin yung iba pang mga healthy na pagkain pero masama pala sa atay. So, bukod po sa amount ng sugar per day, yung bilis po or yung speed ng pagpasok ng sugar sa dugo mo. So, ano po ba yung speed na yan? Ano yung bilis na yan? Yung katawan po kasi natin, meron niyang capacity lang to handle certain amount of sugar na dapat stable lang yung level niya sa dugo mo. So, pag sobrang bilis matunaw ng sugar na kinakain mo, ang nangyayari po, nag-i-spike or biglang dumadami yung sugar sa dugo mo. At yun po yung tinatawag na blood sugar spike. At ang response ng katawan natin dyan, bigla rin pong tataas yung tinatawag na insulin. Ang insulin po kasi ang role talaga niyan para mabalanse yung sugar sa ating katawan. Kaya lang itong si insulin, tinatawag din itong fat storage hormone, lalo na pag sobrang taas lagi. Pero bukod po sa aesthetic na itsura, ibig sabihin yung looks na mababago kasi 'di ba, mamamaga po yung ating mukha, lalaki yung braso, lalaki yung bilbil. Isa po sa mga silent or hindi nakikitang consequence ng sobrang pagtaas ng insulin, dahan-dahan po nagkakaroon din ng taba sa ating atay. Kaya po yung iba na-diagnose na tinatawag na fatty liver. Kasi po sobrang taas lagi ng sugar sa dugo at sobrang taas din ng insulin lagi sa dugo. Ito po according to this study, effects of dietary fructose. Ito po ay isang uri ng sugar. Fructose restriction on liver fat, de novo lipogenesis, ibig sabihin yung pagkakaroon po ng taba sa atay, and insulin kinetics among children with obesity. So sabi sa kanilang conclusion, short term, ibig sabihin 9-day na pinigilan or pinababa nila yung sugar intake ng mga batang to, nabawasan po agad yung taba sa atay nila at nag-improve din po yung kanilang blood sugar. So dito po sa study na to, talagang napatunayan po nila na yung epekto po ng sugar sa atay, lalo na pag sobra-sobra at sobrang bilis tumaas, ay talaga po nagkakaroon ng lipogenesis or pag-iipon ng taba sa atay. Pero yung speed, paano natin ito makokontrol? Diyan na po pumapasok ngayon yung kahalagahan ng fiber. Ang fiber po, ito po yung parang pumipigil or parang nagpapabagal sa pag-spike ng blood sugar mo sa dugo. Imaginein po ninyo meron kayong faucet, meron kayong gripo, tas yung gripo na yun, sobrang sabog yung labas ng tubig niya. So, ayaw natin yun kasi sobrang sabog, hindi makontrol. So, pag nahugas tayo ng pinggan, tumatalsik sa mukha natin or sa damit natin yung tubig. Ngayon, nung bata ako, naalala ko, nilalagyan ko yan ng tela or ng damit para hindi sobrang sabog yung tubig na lumalabas. Ganon din po yung action ng fiber. Pinapabagal niya or kinokontrol niya yung sobrang sabog na paglabas ng tubig sa gripo. So, instead na blood sugar spike ka, pag kumain ka ng sugar, ngayon pag sinabayan mo ng pagkain ng fiber, hindi na po pa ganun. Medyo mas babagal na siya. Later, tuturo ko po yung iba pang technique bukod po sa fiber tsaka sa amount, kung ano pa yung mga pwede nating ihalo sa mga healthy na pagkain para talagang healthy na siya at hindi tayo magkakaroon ng blood sugar spike. Ngayon, pag-usapan natin yung mga healthy na pagkain. Unang-una dyan, yogurt. Ang yogurt po talagang healthy yan. Kaso lang, sa panahon ngayon, sobrang dami pong nagpapanggap na healthy yogurt. Usually, nakalagay dyan, no sugar added or may flavoring na prutas o kaya naman no preservatives. Pero pag tinignan mo yung nutrition facts tulad nito, sobrang taas ng sugar. Healthy po ang mga yogurt kasi po meron niyang probiotics na nakakatulong sa ating gut or sa sikmura natin para healthy lagi yung ating mga good bacteria. Also, mataas din po yan sa protein. So, important po to sa mga nagji-gym para hindi po tayo magkaroon ng muscle loss o kaya sa mga nagkakaedad para hindi po tayo mauubusan ng muscle sa katawan. Pero minsan nagiging unhealthy po kapag flavored, pag mataas yung sugar, at kapag nilagyan ng low fat. Ang low fat po para siyang matunog sa ating paningin kasi talagang lalo
lalo na sa mga nagka-calorie deficit, low fat. Kasi pag fat, mataas yung calories niyan. Kaya lang, minsan pipiliin pa rin natin kasi po may mga yogurt na low fat pero sobrang taas ng sugar. Kasi po pag tinanggal yung fat sa yogurt, sobrang wala na pong lasa yan. Ngayon, para makain pa rin ng mga consumers or ng mga customer yung yogurt na yon, tatambakan nila ng sobrang daming preservatives, sobrang daming flavorings at sugar. So, wala kang fat pero sobrang sugar naman yung kinakain mo. At yung fat, kailangan po ng katawan natin yan para makapag-produce tayo ng hormones. So, kung low fat tayo, lagi ng low fat, lalo na sa mga yogurt na binebenta sa mga groceries, minsan nasa-sacrifice yung important na healthy fats na kailangan ng katawan natin, tapos napapalitan lang ng sobrang daming sugar. So, pag bibili kayo ng yogurt sa grocery, ito po yung mga titingnan nyo. Piliin nyo po yung Greek and plain. Dapat Greek yogurt yung nakalagay. So, ito po, medyo mapanlin lang din tong brand na to. Merong Greek, pero sa baba ng Greek, merong style. So, ibig sabihin hindi to Greek yogurt, pero Greek style yogurt siya. Kinopya lang po yung lasa or yung consistency ng tunay na Greek yogurt. Ang tunay na Greek yogurt po kasi dapat maasim yan. Dapat po nagtutubig siya after ng ilang araw sa ref. Dapat parang, alam niyo po yung taho, di ba yung taho nagtutubig yun? So, dapat po ganun nagtutubig, naghihiwalay yung water component, and dapat po mataas yung protein content. Sobrang baba po ng protein, 3 lang. Tapos yung carbohydrates niya, syempre mataas yan kasi nga tinadtad to ng sugar at flavorings. Ngayon, kung hindi po kayo sanay sa mga Greek and plain yogurt, naaasiman kayo kasi maasim talaga yan, pwede nyo po haluan ng cinnamon powder or raw honey para po magkaroon siya ng lasa. And pwede rin po kayo maglagay ng mga paborito nyong prutas tulad ng mangga o kaya pinya para magkalasa siya. Next, ito na yung mga smoothies, fruit juices, or yung mga parang nakabote siya pero nilalabelan as healthy smoothies. Healthy naman po talaga yan compared sa mga ibang drinks. Compared sa milk tea, compared sa soft drinks, talagang mas healthy yan. Kasi mas marami pong nutrients yan kasi galing sa prutas yan. Mas maraming vitamin C which is important sa immunity natin. And hindi po siya gaanong naproseso kasi po binlender lang naman and chinake lang naman siya. Kaya lang pag nilalabelan po kasi na healthy yung isang pagkain, minsan na-overeat natin. So, ang tendency nakakalimutan natin na tad-tad pa rin yan ng sugar and flavorings. And wala po yan gaanong fiber kasi po binlender na siya eh. Yung prutas, hiniwalay yung juice tapos tinanggal yung fiber. So, ang mangyayari, blood sugar spike ka na naman. Kabilang din sa mga healthy na fruit juices, itong mga ganito. Yan, kasi nga, ano siya, fresh. Nakalagay fresh. Tapos, orange juice, parang merong vitamin C. Yung iba naglalagay, ayan, with B vitamins. Di ba? May mga marketing strategies po sila na ginagawa kasi nga, para magmukha siyang healthy and para bilhin siya ng mga tao. Kaso lang di natin napapansin, pag tinignan nyo po yung nutrition facts, pansinin nyo po ulit yung sugar content niyan. So, 1 serving is up to 17 sugar. And, ang isang bote po nito, hindi lang to 1 serving. This is 3 servings. So, yung 17 grams of sugar mo, i-times 3 mo yan. So, kung mauubos mo to sa isang araw, sobrang lagpas-lagpas ka sa daily limit mo. Another problem is naka-liquid form siya. So, pag naka-liquid form po kasi ang isang pagkain, hindi siya bulky masyado sa ating tiyan. So, anong ibig sabihin nun? Kung hindi masyadong bulky sa tiyan natin, hindi agad na i-stretch yung ating tiyan. So, pag hindi na-stretch, wala pong signal sa ating brain na nabubusog na tayo. Ikumpara nyo po yan pag kumakain kayo, sabihin natin ng gulay, sabihin natin ng petchay, okra, o kaya mga kamote. Sobrang bulky po ng mga to. So, pag kinain mo yan, sobrang na-stretch yung tiyan natin. And kapag na-stretch yung tiyan natin, ang naramdaman natin, parang gumagano'n tayo, parang busog na ako, sinisignal na yung brain mo. Pero hindi mo napapansin, sobrang baba lang ng calories na nakain mo. Kasi pumababa sa calories yung mga gulay, mga kamote, etc. So, ano pong resulta? Mas maaga kang nabubusog, pero at the same time, mas mababa yung calories na pumapasok sa katawan mo. Next, ito, sikat na sikat, pang pasalubong or binibili sa mga airport, dried fruits. Siguro aware naman na kayo na talagang hindi naman siya ganun ka-healthy. Kung prutas po na fresh, wala tayong problema. Kung mangga na fresh, wala po tayong problema. Kasi number 1, meron po yung fiber. Since hindi po yan dried, may water content pa yan. So, dumadagdag po yan sa volume or sa pagka-bulkiness. So, again, mauulit na naman sinabi ko kanina, mas na-stretch po yung ating tiyan. So, mas maaga tayo nabubusog. And hindi rin po masyadong concentrated yung sugar ng isang pirasong mangga. Kumpara po sa mga gantong dried fruits, na piniga, tinanggal yung water, so lumiit siya. And naproseso na rin po ito kasi po according sa kanya ingredients, yan, titingnan nyo po lagi yung ingredients. Meron siyang preservatives. So medyo mataas po yung sugar nito, nasa 28 grams per serving. And ang isang pakete po nito, hulaan nyo po kung ilang serving to. I-comment nyo sa baba kung ilan yung tansya nyo. So kung 5 servings ang kinoment mo, tama ka. So, ibig sabihin kung maubos ko yung isang pakete nito, yung sugar na papasok sa katawan ko is 28
times 5 grams. So, sobrang taas. Sobra-sobra ka na talaga. Next, ito po, personal kong gamit to. Hindi po ito masama, pero kung mali ang gamit mo, pwedeng mas makasira to sa atay mo. Whey protein, and kasama na po dyan yung mga protein bars. Ang problema po kasi sa mga whey protein, lalo na po sa mga nagji-gym. So, since protein siya, and napopromote po siya madalas, kala natin required siyang inumin araw-araw. Pero actually, hindi po. Kasi po ang pagkain ng mga protein supplements or yung pag-inom ng mga protein supplements, dapat po talaga as emergency use lang yan. Kaya po siya tinawag na supplement kasi po ina-assist niya lang or sinusupplyan niya lang yung kulang mong protein na hindi mo makain sa mga whole foods. So, kunyari ako ay isang busy na tao, night shift worker, tapos gusto kong ma-hit yung protein intake ko, pero nahihit ko naman siya sa pagkain ng manok, sa pagkain ng itlog or mga canned tuna. So, kung na-hit ko na yung protein ko doon, hindi ko na kailangan uminom or kumain ng mga protein bars. Kasi ang nangyayari po, sumusobra lang yung protein natin sa katawan. Anong nangyayari po pag sobra yung protein sa katawan? Dalawa, pwede pong matapon lang yung mga protein na kinakain mo, or kung meron kang existing or nagsisimulang problema sa kidney, pwede pong magtuloy-tuloy yun. Also, pwede pong magkaroon ng pagbabago sa hormones mo, lalo na pag sobra-sobra ang protein intake mo, lalo na sa mga susceptible individuals. Kasi po may mga patients po talaga ako na tinitigyawat pag sobra-sobra yung intake nila ng mga protein supplements. So, kunyari nagpapalaki ka ng muscles, nagji-gym ka, dapat alam mo yung protein intake mo per day, yung requirement mo. Dapat diyan ka magsisimula kasi kung nai-hit mo naman na and nagtitimbang ka talaga ng pagkain, nagchi-chicken breast ka, hindi mo na kailangang uminom ng mga whey protein. Next, ito na yata yung pinaka-healthy looking sa lahat. Pangalan pa lang, sobrang healthy looking, good source of fiber and calcium. Totoo naman, may mga source of micronutrients yan, made of oatmeal. Ayun, yung mga ganito, whole grain. Pero pag di mo masyado minasa, whole grain yung number 1 ingredient. Mautak, marketing. Okay naman siya kasi pwede siyang pangpalasa sa mga oatmeal natin, sa mga yogurt natin. Kaya lang, kung ito lang yung kakainin natin, and yun nga yung sabi ko sa unang part ng video, pag na-mask as healthy, ang tendency natin, pwede na tayo kumain ng marami kasi nga healthy siya. Pero, dun po nasisira yung ating atay. Kasi po, ito po ay isang uri pa rin ng highly processed food. Mataas pa rin ito sa sugar and preservatives. Tinanggal na po halos yung kanyang fiber. So, pwede po ito mag-cause ng blood sugar spike sa inyong katawan. So, ang 18 grams of sugar nito ay per serving. And yung isa pong pakete na to, ang serving size ay 6. So, 18 times 6, yun po yung sugar na laman ng buong pakete na to. So, ito yung mga pwede mo gawin para mas maging healthy yung akala nating healthy. Unahin natin yung mga fruit juices. So, sa mga fruit juices, ang pinakamaganda po talaga dyan, sa bahay na lang tayo gumawa. Kasi po pag sa mga kiosk yung biniblender nila, sinishake nila, may mga hinahalo pa po kasi silang mga sugar doon. And hindi po natin kontrolado yung portion. Again, yung dalawang factors po na sumisira sa atay, yung amount ng sugar and syempre yung speed. Ngayon, kung wala tayong control sa amount ng prutas na nilalagay nila doon, mas maganda po talaga tayo na lang yung gumawa. Tayo po yung mag-blender sa bahay, tayo po yung gumawa ng fruit juice. Or, best talaga, kainin mo na lang yung isang buong prutas. Pero kung di ka talaga makapagpigil at gustong-gusto mo uminom ng mga fruit juices, pwede mo yan bawasan paunti-unti. Kung dati, nakaisang bote ka na ganito kalaki, today, gawin mo 3/4 lang. Bawasan mo lang. And then, the other day or next week, gawin mong kalahati. And then, slowly, hanggang matanggal na siya sa sistema mo, pwede ka mag-artificial sweeteners para yung cravings mo sa sweet, andyan pa rin at hindi ka nare-restrict masyado. And dahan-dahan tanggalin mo na sa sistema mo yung pag-inom ng mga fruit juice. Next, sa mga flavored yogurt, I think nabanggit ko na rin kanina, hanapin nyo po yung plain Greek yogurt and lagyan nyo na lang po ng honey, lagyan nyo ng prutas. Huwag na po yung mga ganito masyadong maraming flavorings. And iwasan nyo pong gagawing dessert masyado yung mga ganito kasi po, madali itong ma-overeat. Akala natin maliit, akala natin hindi siya nakakataba, pero sa nutrition facts, andyan po yung sugar, makikita nyo. Next, sa mga granola snacks, actually snacks po to pang merienda to. Huwag nyo pong gagawing merienda to. Ang pinakamaganda nito, gumawa po kayo ng oatmeal. And yung oatmeal, kung mapapanood nyo doon sa isa kong video, may iba't ibang uri yan. Piliin nyo po yung rolled oats or steel cut oats. Gumawa po kayo, magluto kayo, tsaka nyo po ihalo itong mga ganitong klaseng granola. Ito po yung gawin yung flavoring dun sa oatmeal nyo. Kasi po, sa oatmeal, merong whole grains yon, merong fiber yon. So, kapag nagkikrave ka ng ganito, and hinalo mo dun, hindi masyado mag-spike yung blood sugar mo. Kasi merong fiber. Mga dried fruits. Ang pinaka-advice talaga dito, huwag nyo pong ubusing solo. I-share nyo po sa iba. And patagalin nyo po, wag po isang upuan. And pwede nyo rin gawin, since yung ating Greek yogurt ay maasim yan, pwede nyo po ihalo ito doon. So, meron kang protein source. Again, yung protein, isa rin po yan sa nakakapagpabagal ng ating blood sugar spike bukod sa fiber. And sa mga whey protein, again, okay lang naman gumamit nito, pero for emergency use only. Hindi siya yung dapat primary source mo of protein. Same thing sa mga protein bars, kasi po yung mga protein bars na nabibili ngayon ay medyo malinamnam din, madali siya ma-overeat and hyperpalatable siya. Iwasan nyo pong yun yung nagiging number 1 source of protein nyo. Parang everyday kumakain ka nun para lang ma-hit yung protein. Parang hindi po siya maganda. Maganda pa rin
rin kinukuha nyo sa chicken breast or sa mga itlog and beef, karne, etc. And kung kayo po ay na-diagnose ng fatty liver or diabetes or pre-diabetic po kayo, ito po yung 3 tips na mabibigay ko. Unang-una po dyan, dapat magbawas po ng timbang at least 7 to 10% of your weight. Kunyari 85 ka ngayon, bawasan nyo po ng 7 to 10%. So mga 10% nun is 8.5. So kung 85 ka, dapat mga nasa 76 kg yung goal mo. Pangalawa, of course, exercise. Kasabay na po yan, weight loss and exercise. Ang exercise, isa po yan sa mga ways para hindi po spike yung ating blood sugar. And of course, number 3 tip, bawasan nyo po yung mga liquid calories tulad nito. Kasi po isa to sa mga pagkain na sobrang nagpapatas ng sugar and calories sa katawan. So again, hindi po porket tinawag na low fat or healthy or no added sugar ay maganda na sa ating atay or sa ating blood sugar. Ang pinaka-importante pong tinitingnan, nutrition facts, kung highly processed ba siya or isa ba siyang uri ng liquid calories na mabilis nating ma-overconsume. So instead na mga fruit juices, piliin po natin yung mga tunay na prutas. Instead po sa mga flavored yogurt, hanapin nyo po yung mga plain Greek yogurt. At instead po sa mga protein supplements, kunin nyo po yung protein nyo sa mga tunay na whole foods. So, diyan ko na po tatapusin ang video na to. Again, kung meron ka natutunan, please subscribe to my YouTube channel. And kung gusto mo malaman yung mga Pinoy breakfast na masama sa katawan mo, ito yon. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.